Iba't ibang mukha ng sakit, hindi lang ito pisikal at mental. Higit sa lahat, ito rin ay espiritual na kinakailangan ng lunas at kagalingan. At si Jesus ang manggagamot at ang gamot. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyenan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang kasama nito at nang matagpuan siya ay sabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay healing. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, kahapon ang ating word of the day ay exorcism. Ngayon naman, healing. Itong dalawang salitang ito ang most of the time nilalaman sa mga ebanghelyo, mga pagbasa natin ngayong panahon ng ordinary time. Ito yung bahagi ng public ministry of Jesus, nakasentro sa pagpapalayas ng masamang espiritu, sa pagpapagaling, pero nakasentro ito. Lahat ng ito ay ginawa ni Jesus dahil bahagi ito ng kanyang pangangaral. Bakit ba sinabi ng Panginoon, no? At bakit ba ginawa ito ng Panginoon na kinakailangan daw na pumunta rin sila sa ibang nayon upang mangaral doon? At bahagi ng kanyang pangangaral, yung pagpapagaling ng may sakit at pagpapalayas ng demonyo. Para bang ang Panginoon ay mayroong visual aid sa kanyang mga pangaral, no? At itong pagpapagaling at pagpapalayas ng masamang espiritu ay nagpapatibay, nagpapatunay ng kanyang sinasabi. Yung authoritative teaching ng ating Panginoong Jesus na may kapangyarihan ang kanyang salita. And not only that, itinuturo sa atin ng Panginoon na para matanggap natin yung kanyang salita, upang matanggap natin ng buo yung kanyang mensahe, itong dalawang bagay na ito ang kinakailangan din natin sa ating sarili. Na magkaroon tayo ng healing at tayo ay
magtakwil o itakwil natin ang kasamaan, ang kasalanan, si Satanas sa buhay natin. Dahil kung hindi natin itatakwil si Satanas, ang kanyang pang-aakit at kanyang mga gawain, hindi natin matatanggap ang kanyang salita. Hindi natin matatanggap ng buo at maisa sa buhay ang kanyang salita. Dahil yung kanyang pangaral, yung kanyang buhay, yung kanyang salita ay taliwas laban sa kasamaan kay Satanas sa kanyang mga gawain. Kaya nga hindi pwedeng si Satanas at si Jesus ay pagsabayin sa buhay natin. Hindi pwede. Sabi nga, no one can serve both God and Mammon. Ganoon din, mga kapatid. Hindi natin pwedeng tanggapin ang mensahe ni Jesus, ang mga salita ni Jesus, ang mga hamon ng ating Panginoon kung tayo ay nasa impluwensya ng kasalanan, ng masamang espiritu, at kung tayo ay mayroong karamdaman, meron tayong sakit. Hindi lang po yan tumutukoy sa pisikal na karamdaman o pisikal na sakit. Hindi lamang yan tumutukoy sa ating mental na karamdaman. Mga kapatid, tumutukoy din ito sa espiritual na sakit, espiritual na karamdaman na dulot ng ating kasalanan. Kaya nga it is always part and parcel ng pangangaral ng ating Panginoon ay yung healing and exorcism. Kaya nga mga kapatid, tingnan po natin sa buhay natin. Minsan, bakit hindi natin matanggap ang salita ni Jesus? Halimbawa, ang kanyang mensahe ng pagpapatawad. Because we are wounded. Dahil tayo ay may sakit. Dahil bakit mahirapan tayong magpatawad is because meron tayong spiritual sickness or disease na kinakailangan mo ng pagalingin. And then kapag pinagaling na yun ng Panginoon, it will be easier for us to forgive. Kaya napakahalaga ng healing ministry as well as exorcism ministry upang sa ganoon ay matanggap natin ng buo ang kanyang salita at maisabuhay ito. Kaya nga minsan, naalala ko ang isang kwento ng isang bata na hindi niya magawang magdasal ng ama namin. At during the counseling, bakit hindi niya magawang dasalin yung ama namin is because she was a victim of abuse ng kanyang sariling tatay. Ito yung isang konkretong halimbawa na bakit hindi niya matanggap yung mensahe, yung salita ng Panginoon na tawagin ang Diyos na Ama ay dahil siya may sakit. Dahil siya wounded. Dahil siya abused ng sarili niyang ama. Kaya nga, mahalaga na magkaroon muna ng healing upang matanggap kung ano yung itinuturo ng Panginoon. At mga kapatid, ito isang malaking paalala sa ating lahat na tingnan ang ating mga sarili. Ano ba yung ating mga spiritual sickness or maybe mental and emotional, hindi lang po yung physical. Lahat ng ito nakakaapekto sa ating pagtanggap sa salita ng Diyos, sa salita ni Jesus. Minsan, merong may mga pasyente na malalang sakit like cancer ang lumalapit sa akin, humihinging dasal, pero mayroong panunumbat sa Diyos. Mayroong sama ng loob sa Diyos at sinasabing mabuting tao naman siya, nagsiserve naman siya sa church, nagdo-donate, tumutulong naman siya sa ibang tao. Pero bakit sa kanya pa? Minsan hindi natin matanggap yung buhay at pangaral ni Jesus dahil sa ating mga sakit. Physical, emotional, mental, and of course, spiritual. Kaya nga mga kapatid, ito yung hilingin natin kay Jesus, na magkaroon tayo ng integral healing, lalo na yung spiritual and emotional healing, upang sa ganoon ay
buo nating matanggap ang mensahe ni Jesus, ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng ganap na kalusugan, kagalingan at lunas sa ating lahat. Ito yung ipagdasal natin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, lahat kami may sugat, lahat kami napapagod, lahat kami nawawasak ng kasalanan. Kaya kaming lahat din ay nangangailangan ng iyong kagalingan. Sana'y huwag mong ipagdamot sa amin ang kagalingang ito at lunas upang tunay nga na aming matanggap ang salita mo, ang salita ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.